Yo, so welcome back guys dito sa After Shift Talks. Taas talaga. So ito, balik tayo ngayon sa ang magiging next topic natin guys is paano mo malalaman kung limit mo na ang isang bagay. Tumahimik ang lahat mga kaibigan, nagsiload po. Ano? Sa akin, parang basic lang ng sagot ko dito. Pag limit mo na, siguro pag pagod ka na, pag alam mong hindi ka na nag-grow dun sa ginagawa mo, na lang natin sa, di ba sa trabaho, kaya ang daming umaalis sa trabaho kasi sa sobrang nababurnt out na sila. Hindi na nila kinakaya, hindi na nila nakikita yung sarili nila para dun sa trabaho na yun. Kaya, siguro dun, para sa akin yun yung ko lang yung opinion ko sa paano mo nalilimit. Pagod pag napapagod ka na. Pag iba na yung pagod, di sa ibang naman, napapagod naman tayo eh. Pero pag meron yun eh, yung pagod na hindi ko alam kung paano ko sasabihin. May pagod talaga na hindi mo hindi na kaya ng pahinga. Oo. Agree ako dun kasi may mga day off talagang no. Na hindi yung hindi na kaya ng 2 araw. Araw ng karamdaman. O HDO ko kahapon eh. Araw ng karamdaman sana ngayon. Oo nga pala, araw ng kalayaan kahapon. Mga pinalaya. So para sa akin naman, yun nga kagaya ng sinabi ni Boss Jervin, kung di ka na nag-grow. Tsaka kung puro negative na lang yung nararamdaman mo. Parang yung pumapasok sa is puro negative energy na lang. So stop mo na muna. Pwede mo namang i-stop for a while eh. Yung bagay na yan. Tapos magliwaliw ka. Isip ka. Kaya mong ma-reset. Oo, yung reset ka muna. Unwind, yun. Tapos gawin mo kung puro negative na mag-isip ka naman ngayon ng positive. Na paano kung wala na to? Paano naman yung mangyayari sa akin? Ganon. Oo, balansin mo. Subukan nyo na ba yung sobrang pagod mo, yung gusto mo lang yung mag-isa ka tapos walang magulo sa paligid mo, yung lalayo ka, yung mag-iisip-isip ka lang. Ako nasubukan ko na yun eh. Tayo na, baka sabihin, drama ko man. Kaya ako sarili. Hindi ako drama. Hindi, lahat naman tayo nakakaranas doon, pre. Kahit ako. Siguro yung taong hindi nakakaranas ng masyadong magaan yung buhay niya. Mapatay na ganun. Hindi na siya namumroblema kasi kahit naman sino, kahit lahat may problema, di ba? So sa akin naman, malalaman ko talaga na time ko na time. Iba. Mali. Oy. Sabay kahoy dito. Abutan mo nga ako, bossing. Ayan, kahoy pala. Ang ina. Then limit mo na sa isang bagay. Sa isang bagay. Yun nga, pag puro negative na tapos di ka na nag-grow. Pero kailangan mo lang break. Kaya pahinga mo lang yan saglit. Yun nga, kagaya nga sinabi ni Boss Jervin, nararanasan ko din yun. Kailangan mag-emote mag-isa. Kailangan mo hanapin yung sarili mo. Hindi, pare, kasi sa totoo lang, yung may point ka din sa buhay na talagang hindi ka na makapag-isip ng maganda. Dumating na, hindi naman sa hindi maganda, hindi na gumagana yung positive thoughts ng utak mo, ganun. Puro negative na lang. Kailangan mo dyan, makinig ka ng music. Tama. Kung di ka makinig ng music, manood ka ng Hindi. Manood ka ng movies. 'Di ba? Balikan mo yung hobby mo nung bata ka. Oo. Buhayin mo yung inner child mo. Oo, may napanood niya. 'Di ba? Ganun yung gawin mo. Ito payo lang naman. 'Di ba? Yun lang. Pwede Pampers ka. bumpers ka ulit ganun, dedek. Ganun na. Ganun na. Subuhin ulit yung lalaki. Hindi, sa akin, ganun lang. Pagka negative na lahat tapos pagod ka na, yun. Doon mo malalaman na na-limit mo na yung limit. Medyo kailangan mo munang mag-distansya. So, seryoso si Boss Francis. Maganda kasi yung usapan to.
kapag nalalaman ko kapag limit ko na is, ano, pagod na ako, yung talagang ihiga mo na lang. Yung pero kailangan mo lang talaga ng pahinga kapag ganun. Kasi hindi mo naman, wala kang may isip na tama eh kapag tinuloy-tuloy mo. Wala ka ring may isip. Kailangan mong ipahinga yung utak mo, yung isip mo. Para pagbalik mo, meron ka ng bagong kaalaman, di ba? Kailangan mag-reset. Oo, kailangan mo mag-reset. Ayun nga, tama nga yung sabi nyo. Tsaka, hindi lang naman tayo nag-iisa, nandito yung Panginoon natin. Tama. Yung naghahalo ng scramble pre, kaya pa i-reset. Hindi ko lang alam. Mahirap na yan. Yung naghahalo ng scramble, pare. Tataas ng gano'n. Ayo. Ano yung topic? Paano mo malalaman pag limit mo na? Siguro ako para sa akin is pag nagta-translate na siya sa physical world, pare. Nakikita na yung changes sa ano mo, sa katawan mo, sa emotion mo, bumabagsak o kaya tumataba ka, di ba? Oh, malalaman. Ipalapitin natin sa bisyo, pare. Halimbawa, ikaw is alcoholic ka. Ngayon is dinapo ka na ng sakit. Hindi mo pa ba masasabi na limit mo na? Binibigyan ka na ng sign ng mismong katawan mo, di ba? So, lagi lang siyang magta-translate sa physical. Halimbawa, sa work, stress ka na, di ba nagiging bugnuting ka na? Di ba counted pa rin siya as physical? So, talagang malalaman na, ikaw yung sarili mo mismo ang niyan. Yung katawan mo mismo ang magbibigay ng sign na limit mo na talaga. Ay, yun lang ang take ko doon, pare. Buod sa panonood ng siya. Eto may singit ko lang din. Siguro pag malalaman mo talagang limit ka na sa work or sa buhay, ganun. Kapag gumaganyan ka na pag wala na, hindi, yun nga. Tama yung sinabi ni Kuya Alan na kapag nagre-reflect na siya sa tunay na buhay natin, yung talagang kailangan mo ng pag halimbawa nga, yung tama yung sinabi niyan din na sa bisyo, kapag nagbebenta ka na ng gamit, ayun, ganun talaga, limit na talaga yon. Wala na eh, said na eh, ganun. Kailangan mo na eh. So, yun ako din, sangayon ako sa sinabi nyo. Talagang, makikita rin siya sa physical mo. Hindi lang siya emotional, di mo lang masasabi na pagod ka na. Physical din talaga, may magbibigay din talaga ng sign sa'yo. So, ito masingit ko nga lang to. Paano mo naman, ito sa out of the topic to paano, kayo, magbigay nga kayo ng advice kung paano nyo nalalagpasan yung financial struggle nyo. Oo. Advice. Financial struggle. Kasi nag-struggle din ako eh. Yo, shoutout sa mga online lending dyan na scam. Yo, shoutout sa inyo. Shoutout sa nagturo sa akin. De, joke lang. Pamalaman eh. No? De, joke lang yun, pare. Pero joke lang yun. Biro-biro lang yun. Hindi yun totoo. Na nagbibiruan lang kami doon sa usapan na yun. Yung paano malalagpasan ng financial struggle. Pare sa sa panahon ngayon, siguro ang pinakamabilis is yung lending, di ba? Kaso ang problema diyan is ang hirap magbayad kasi ang laki ng interest. Dumadagdag sa responsibilidad mo bayaran araw-araw. Kaso wala ka namang magagawa kasi kailangan mo din yung pera. Ang bigat nga nun kasi. Pero ako personally sa akin is nagdadagdag kami ng konting pagkakakitaan. Kasi sabihin na natin talaga ito pare is yung pera sa trabaho natin sa ngayon is hindi talaga kasya. Kulang yan. Lalo na kung 3 yung panganay mo. Di ba? Puta na maliit lang talaga eh. Sabay nang hihingi si Junjun tsaka si Basang patay tayo dyan. Pero yun nga, siguro ako kung ba't ako nakaka-survive ngayon is pasok na natin yung usong-usong salita ngayon, diskarte.
Diskarte talaga. Kailangan mo dumiskarte ng extra para makasurvive sa panahon na to. Lalo na ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal ng gas. Oh, tas mahal mo yung tropa mo. Dahil mo. Sa akin naman, yun nga, diskarte, di ba? Tsaka sumama ka rin sa mga taong madiskarte. To, si Boss Jervin. Na ano akong mag-sideline ngayon ng mag-side hustle ng mga graham-graham. Nung nagtitinda ako ng nagtitinda kasi ako ng mga leche plan, gano'n. Kasi kung ano-ano din, tinitinda ko. Tapos napagkwentuhan namin nung year-end ba yun? Oo. Kakoy, sino gumawa nung maha ka kung gano'n? Sabi ko, i-try niyang ipa-order. Kasi nandun na sa yung pera talaga. Sa internet din, madali na siyang mahanap. Ano yung sa akin para malagpas sa yung financial struggle, sang-ayon nga ako sa sinabi ng bossing tsaka kay Boss Jervin na yun nga, mag-side hustle ka. Tsaka dumikit ka rin sa mga taong ang mindset is magpayaman. Hindi yung mindset is tumambay. Diba? Yan, ito, Bossing Francis. May mga may mga kanya-kanyang diskarte tayo, di ba? Ako, yun ang diskarte ko. Didikit ako sa taong ang mindset is mag-business. Tapos, mangungutang ako. Nakalagpas ako sa financial ko. Bigla ko na doon. Hindi. Pero real talk, sumama ka sa mga taong ako tinry ko lang din naman. Pinakinggan ko yung mga tawag doon yung bulong nyo na tinda ka ng ganito, ganyan. Magandang bulong, pare. Hindi yung bulong na putangin na masama tingin sa'yo nito, baka mo sa labas. Hindi yung mga ganun. Yung mga ganun bulong. Ang sarap pala ito nung kahit na walang-wala kami, pero ang sarap pala sa feeling na naging hobby namin mag-asawa. Naging banding, hindi hobby banding na magtinda. Nung time na nag-deliver ako sa Telex na yung pagod ko, pare. Worth it naman pala. Tuwa ako nun. Sabi ko nga sa asawa ko. Lalabas pag nakakaubos. Oo. Sabi ko nga sa asawa ko, ang ganda ng bagong banding natin ngayon. Nagtitinda tayo. Nawawala yung pagod ko. O shoutout sa asawa ko. Ang sarap daw ng maha mo tsaka ng grahams mo. Kaya, kung gusto nyo umorder, guys, magpo-post ako sa page. Ibabato ko. Meron na. Si Francis Yung iba kasi nagdududa pa. Sige, magpapa-pre-taste ako. Di ba? Pero dapat kasama yung tab mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Yun sa akin. Talaga, back to the topic tayo. Para ma-survive ka sa financial struggle mo. Yun. Financial struggle, no? Ngayon ko pa lang. Actually ako, ngayon nagtrabaho lang ako sa Telex. Nito ko lang, ngayon ko siya na yung buhay. Ngayon ko nararamdaman yung buhay. Kasi, ayun, lumaki ako din na aminado ako sa sarili ko na lumaki ako sa ulam. Ganun ako Ganun ako dati no college. Ayun, ang naano ko lang na na nagiging factor niya, dalawa. Isa na lang pala. Hindi, yung natutunan ko lang sa buhay na kapag pala sinanay mo ng ganun, malilate ka sa realidad. Malilate ka kung paano mo siya kasi ayun, nakaasa ka na lang ng ganito. Pero ayun, Baga nag-aantay ka na lang ng ganun ko siya. Kaya ngayon, andito ko sa process na ngayon ko pa lang yung mga na-observe yung mga ganun na sana pala nung una pa lang na hindi ako naging ganun. Pero wala, andyan Ayun. Yun lang yung naisisingit ko. Na ngayon talaga, nararanasan ko talaga yung marami din ako ganun, Ang hirap. Ang hirap nga nun, men. Sa akin naman, yun sa financial. Ang hirap ng financial ngayon. Mahirap ng pahirap. Yan, nasa tao na lang din siguro kung paano niya dadalin. Siguro ano ko dyan, kung may pagkakakitaan ka, gawin mo ng gawin. Lagyan mo ng galaw. Kasi wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo lang. Kahirap naman naasa ka sa iba. 'Di ba? Sarili mo lang talaga lagi yung mo diyan, kasama mo.
Saka yun, yung mga hassle mo, seryosohin mo. Gawa mag-illegal. Joke lang. Sabi nga ni Shanti daw sa ayun naman, tibayan mo di bale, di naman ganito palagi. Yan. Tama. Tsaka ano, tawag doon, payo lang. Huwag kayo mag-lending, guys. Ako nga, sa totoo lang, ayoko talagang nangungutang eh. Ang hirap na naranasan na rin kasi namin sa pamilya eh. Kaya hanggat sa maaari ayoko nangungutang kaso wala talaga yung realidad eh. Kailangan mo. May naka-pending ka ngayon. Naka-pending na utang? Ha? Pending payment. Pero malaki. Kailangan ko umuwi ng maga, may CA pa ako eh. joke lang. Magpipicture ka ngayon doon sa may tindahan doon, nakangiti ka. Tangina pag singilan no. Yan na naman. May bukas na lang. Mahirap doon ibang tindahan may. Yun nga, puta na. Pag may Bombay, sabi nga yung rant ng... Napakinggan niyo na ba yung rant ng Bombay? Sabi niya, pag sa bahay daw, maraming tsinelas pag utangan. Pag sihilan na wala na, puro aso na lang. Yung tipo kahit tanghaling tapat tulog ka kahit walang kuryente, no, ganun. Natry ko yan kasi nag-lending ako eh. Tsaka na-realize ko na mas yung yayaman dyan is yung nagpapautang. Pero siguro depende kung yung nangutang is magaling mag-handle ng pera. Eh, may tanong ako dyan, pre, tungkol na sabi mo na pare. Paano mo masasabi na ang isang bagay is good credit o bad credit yung ginawa mo? Halimbawa, yung umutang ka, paano mo masasabi na tama yung pinagdala mo ng pinagutangan mo? Siguro kung paano mo i-handle yung inutang mo. Kung saan mo gagamitin na lang siguro sa akin. Kung sa mali mo ginamit yon o pinanggeto mo, mali yon. Siguro dun sa tamang paggagamitan mo, pautang mo din. Tapos tubuan mo malaki. Ibayad mo din sa utang. Yun naman yung reality, di ba? Magtatapal ako. Ang tawag yun, di ba? Tapal yung tawag doon. Yun pala yung ibig sabihin ng good credit, ano pre? Umiikot na lang. Para ka lang nag-cheches, no? Pangkain mo lang sa ganito. O sige, lending ka ulit. Kain ka. Pero sa akin naman, masasabi kong good credit siya, pre. Kung magagamit ko naman siya emergency. Kung merong katuturan yung pinagdala ng pera. Bad credit naman siya kung sariling luho lang yung uunahin mo para kaya ka nang utang. 'Di ba? Magiging bad credit siya sa akin kung halimbawa ay puta short ako ng pang-outing. Huwag ka mag-outing. Ba't mangungutang ka, 'di ba? Sa needs ay Sa needs wag sa wants. 'Di ba? Pero kung halimbawa emergency talaga na kailangan mo talaga ng ganito. Sige, pwede ka namang mangutang, hindi naman masama mag-lending. Basta yung mapagdadala ng pera is dun sa needs. Pero kung unahin mo yung sariling luho mo na tangina wala na akong cellphone, makapag home credit niya. Kaya kalupit nung mga nakikita ko na eto sobrang madiskarte. Magaling sa pera. Uutang sila. Tapos ang gagawin nila, ipapangutang din nila ulit 'yon. Ngayon, yung tinutubo naman niya doon, yun yung ibabayad niya doon sa 'di ba? Yung cycle niya. Pero dapat may tamang proseso doon kasi may daming lumulubog din sa ganun. Mababaon ka sa utang. Kaya ang lupit din ng discarding ganun. Ito binapanood ako, hindi ko alam kung effective eh. Pero maraming nakahaha sa comment sa social media lang din. Ano pare? Yung hindi siya Shopee Pay. Hindi. Nag-loan siya sa bangko Parang ganito yun eh, hindi ko maalala yung napanood. Nag-loan siya sa bangko. Pinakuha niya ng bahay, yung bahay pinaupahan niya. Oo, parang ganun. Ngayon yung kinikita nun yun yung niya sa bangko. At the same time, meron siyang bahay na may bahay pa siya. Investment habang Parang yung mga nag-grab, 'di ba, kukuha sila ng kotse. Tapos yung kinikita nila araw-araw, yun yung pinanguhulog nila. Parang ayun nga, parang investment na instant investment siya kasi habang kumikita ka, nakakapag-invest ka. 'Di ba?
At the same time, napagbayad ka ng inutang mo. Para sa akin yun ang isa sa mga good credit. Oo, good credit yun. Ano, napanood ko lang siya, hindi ko alam kung possible ba mangyari talaga yun na utang ka sa bangko, bili ka ng bahay, yung bahay ipaupahan mo. Ngayon yung monthly income mo dun sa bahay, yun yung ibayad mo dun sa pinangutang mo pabiling bahay. Ewan ko kung possible siya mangyari sa realidad Kung Mm. kumikita naman. Pare, possible siguro yun kasi tulad nga nung in-example ni Pare Jervin, yung sa nag-grab. Ito, hindi na tayo lalayo sa mga nagdi-deliver. Di ba yung iba dyan is mga hulugan pa yung motor nila. Ang galing lang din nung sinabi mo no? Oo nga naman, kukuha ka ng motor, tapos yung, iutangin mo siya, at the same time, nababayaran mo din. Ang galing. Mayroon ka ng pundar, meron ka pang kita, nakakabayad ka pa ng utang. Tama, maganda nga yun. Maganda yung ganong mindset na yun ang good credit pare, no? Na ginamit mo sa magandang diskarte, kumbaga. Naipasok mo siya sa magandang diskarte, hindi lang yung basta umutang ka tapos pag naubos na problema mo na yung pambayad. Utang ka na lang ulit. Tapal, kapa. Lapit kay kumare, baka meron pang extra ganun, di ba? Oh, extra muna. Alam mo na, kumare, yung extra. Hindi, joke. Kumari ka dyan, nga mo na. Sa mga kumari ko dyan. Hindi, yun nga. Yun, pasok na siya dun sa may paano natin andun na siya kung paano malalagpasan yung financial struggle. Nasa paggamit mo lang din ng good or bad credit. Oo. Pero, ito ano kayang mapapayo nyo dun sa mga taong kwan naman? Umaasa na lang sa utang para lang na makasurvive. Tungkol saan ba? So, survive sa? Sa pang-araw-araw, ganun. Ano ba? Ito. Ito muna. Ano naman, kumbaga para sa akin, ano siya ganun. Gitna. Gitna ako sa kanila Kumbaga, pag, kasi, hindi rin natin nga masisi kung bakit maraming nahuhook dun sa, sa utang. Minsan, yung iba na nabaon, siguro, may porsyento din na lang din sila na parang nahook sila kasi naka-testing ako pare application nga yung parang iginaganon mo tapos merong months na tataas tumataas yung interest? Hindi, parang monthly mo siya babayaran 20k tapos sa loob ng isang taon mababayaran mo siya tapos kapag nakapag-fill up ka, makikita mo yung credit limit mo 2,000 tapos babayaran mo nasa 2,500 na 2,800 ganun. Parang doon ko nakikita yung kaya marami ding nahahack. Nahuhook pala sa ganung sistema. Ano yun, parang market na nila yun, strategy. Sa akin naman, depende siguro sa sitwasyon 'Di ba as a Pilipino tayo? 'Di ba kapag kunyari example ko na lang sa pag-aaral kailangan mo talagang ipangutang yung tuition. Oo. Parang na rin yun nga. Yun papasok na naman dun sa investment ng magulang Pero hindi. Yung sa pag-aaral kasi kung kailangan mo talagang ipangutang kailangan mo talagang ipangutang yung ganun kasi nga yun na lang yung halimbawa kung magulang, yun na lang yung may bibigay ko sa kanya. May mapapamana. Yun lang, yung ewan ko yung sa mga nababaon din kasi sa utang. Di rin kasi natin masisisi. Depende talaga din sa sitwasyon Kung kailangan talaga nila yung pera tapos nagkakaroon ng sa buhay na yung shit na nahinto sa ganung proseso tapos bigla na lang wala na silang pangbayad ganun. Parang ang hirap gawan na ng paraan, 'di ba? Marami din akong nakikitang ganun na sitwasyon. May idadagdag lang pala ako yung maraming lalo na pag may birthday. Pinangungutang yung birthday. Oo. Medyo okay lang naman 'yon kung alam na ka ba sa ganun? hindi naman ako against. Kumbaga ako personal ko to na ako hindi talaga ako nagse-celebrate ng birthday ko.
sad boy ako pag sad boy ako, hindi totoo. So sad boy ako pag birthday ko. Hindi ko siya yung lalo na pag wala akong pera ganun, tapos hindi ko siya ipipilit na lilipas din yung araw, kailangan ko pa ng bukas, ganun ko siya tinitignan. Pero I'm not against sa mga tao po na ganun. Is birthday time talaga, special day, special occasion. Sa akin naman, ang thoughts ko dyan, kaya maraming nahook sa utang pare, dahil din sa inflation rate. Pagtaas ng bilihin. Kasi isipin mo dapat, halimbawa ito lang ang utangin mo. Kalkulado mo siya sa ganito, ganyan. Sa maganda mo siya gagamitin. Kaso tumaas yung mga bilihin, pare. So, imbes yung magiging tubo mo, wala na talaga. Imbes na yung magiging budget mo ng pangganito, wala na, kapos ka na naman. So, ano mangyayari dyan? Hindi pa bumabalik sa yun. Wala ka na. Utang ka ulit. Kaya maraming taong namababaon sa utang. Imbes hindi pa dumarating yung shit mo sa ganito dahil dyan mo siya in-invest, isiro ka na. Dahil tumaas yung bilihin, naubos na yung allowance mo. So, saan ka pupunta? Utang ulit. Ngayon, pag umutang ka dito, dumating to, itapal mo dyan. May utang ka pa doon. Wala na. Dadami na. Oo, kaya nababaw na. Yung sa sitwasyon nga rin, dahil din sa pagtaas ng bilihin. Yung biglang kagaya nga niyan sa gasolina. Yung mga tricycle driver natin kawawa. Yung mga chuper natin dyan, mga jeepney drivers, lahat ng mga PU vehicles dyan na sila yung kawawa dyan, di ba? Naiuutang na nila yung pangkain nila imbis na kinikita nila dahil sa taas ng gasolina. Di ba? Imbis na may nasaan silang kita. Yun naman ang tingin ko dyan dahil din sa bilihin. Kaya tayo nahuhook tayo sa pag-utang-utang. Pero may mga tao din, hindi ko naman nila lahat na di ba? Kaya hindi rin ako maka-against sa utang kasi kami din nung naranasan ko rin yun nung bata ako, bossing. Lending sila airpat. Kasi wala akong pera pampasok, wala akong pambili ng pasokan na naman, wala akong pambiling gamit. Oo, nakakatulong din siya. Ang problema lang din talaga kasi yung bilihin tsaka yung nagpapautang is masyado rin minsan mataas yung interest talaga. Kaya imbes na makatulong din naman yung nagpapautang, mga lending, siyempre sa bagay, business. Business din. Kahit naman ako, 'di ba, kunyari magpapautang ako. Siyempre ang hirap pakawalan ng pera na kung babalik ba siya. Kaya siguro ganun na lang sila magbigay ng interest. O patigasan na lang. Para din naman sa kinabukasan ng mga nagpapautang yun. Kaya hindi mo rin sila kanya-kanyang diskarte din talaga yan sa buhay. So ayun, anong thoughts niyo doon sa ito ba pare Balances? Ano ba yun? Hindi na utang to, maraming pera to eh. Oo. Ako pa pautangin na ito mamaya. Yan naman. Oo, pare. Baka naman. Hindi, yun talaga yung siya talaga yun eh. Oo, baka mamaya paglabas namin niya sa gate, abot mo na pre, baka nahihiya ka lang gano'n. Ibigay mo na sa akin. Hindi. Wala ako eh. Wala akong pera ngayon. Wala na akong pera. Tsaka gamitin mo lang sa tama yung pera mo talaga. Gamitin mo sa tama. Wag yung may tama na alak, ganyan. Bawas-bawasan yung bisyo. Ay, hindi, ganun lang. Paikutin mo lang ng tama yung pera mo. Tsaka wag kang bibili ng hindi mo na magagamit. Magagamit mo pero pang sariling mo lang, 'di ba? Pangit naman yung kaya dapat kung bibili ka ng gamit mo, pag-isipan mo ng 3 beses, 4 na beses bago mo bilhin. Kahit kailangan talaga, lalo na ngayon sa Pilipinas. Ngayong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ganyan. Oo, tama. Pinabaon na tayo eh. Kaya nga dapat din talaga yung pera natin, hindi natin inuutang sa gobyerno eh, no? Di ba? Hindi. Laki din kasi tubon, sakit din eh, no? Isipin mo, hinulog mo tapos ending nun bayad mo, may tubo pa. Di ba? Saan ka pa? Dito ka na sa Pilipinas tumira. Kaya bumoto kayo ng tama. Oo, yan, tama yun, tama. Ang iboto nyo yung may tama yung gagagan yung pangaga. Joke lang. Pag nabali ko yung tama ako sa weteng. Pwede mambalin yun. Pre, tataya nga ako mamaya, tapos babalik ko kagad yun. Ate, pataya nga po. Unin ko na po yung tama ko agad. Pabali na agad. Pwede. Ay, ganon. Ito,
Ano ta nga yung nasa isip ko kanina, yung isa na inaano ko. Teka. Oh, yung may pabali. Ikaw, Boss Nico, makapag-con ka na ba? Ayun yan, isa good credit pa nga rin no, pag ginamit niya sa edukasyon. Ganda ng sinabi niya na yun, pare. Pero ito, andyan na tayo sa utang-utang, di ba? Ang rason kung ba't nagkakautang tayo is hindi sapat yung income na o sa nakukuha natin sa work natin, sa 9 to 5 natin o sa... Ay, ito, ipapalitin nila natin is dahil sa sahod natin maliit, di ba? Sa tingin nyo, bakit kaya ang gobyerno is hindi agad sila nagtataas ng sahod? Ano kaya ang reason? Kasi halimbawa, di ba, may inflation rate. But yung inflation rate is umaangat, pero yung salary is hindi. Anong take nyo doon, mga pare? Nanood ako ng balita, pre. Ano din to eh. Sila din nagbigay niyan eh. Ito yung Kabayan Party List ba to? Yung pinapanood ko lagi. Ang binagsak ng Department of ganito ganyan, nakalimutan ko, hindi ako matanda yung tao eh, is kakasya daw sa isang pamilyang Pilipino parang yung 200 or 500 pesos. Kaya hindi sila nagtataas. Kung tutusin, itong party list na to, pare, ang inilalaban nilang batas is 200. Oo, sa wage ng mga manggagawang Pilipino. Pero ang inapprove lang is 10 pesos at or 20. Diba? Magkano na ba yung minimum wage ngayon? Alam ko na sa Manila rate ka, aabot ka na ng 800 or 950 pa something. Research natin yan ha, itatopic natin yan next one. Pero para mas makapagbigay tayo ng mas maganda explanation sa kanila. Pero sa ngayon ang nakikita ko diyan is nasa gobyerno din yan kung bakit ayaw nila. Meron, ito yung tinatawag nila yung lula, kung tawagin. Siguro may rason din talaga, may mabigat. Oo, may mabigat din silang rason. Hindi pare, tsaka nakita ko na yung napanood ko to, parang nakita ko nga na one-sided lang din to na. Ito yung example natin to sa Noche Buena. Oo, yung 500 pesos. 500 pesos. Oo. Putang ina, yung pangalang ham tsaka gasol na gagastusin nyo, mahigit na sa 500 eh. Ham. Yung ham na masarap-sarap. No? Oo pare. Bili ka ng ham yung tagpo 45. Ano kaya makakain mo doon? Yung slice na, di ba? Parang balat lang yata ng baboy na giniling yun eh. Tapos pinagdikit-dikit ulit eh. Di ba? Kakasya sa Noche Buena yun sa inyo, kayong nyo doon. Di ba? Oo. Kaya yung siguro, yun nga, yung sa pagtaas ng sahod, nasa gobyerno din yan eh. Kailangan siguro maranasan din nila yung hirap ng mamamayang Pilipino para malaman nila na yung ina-approvean nila is hindi pala sapat. Kasi sila nakaupo na sila dun sa lamesang maraming handa eh. May dadagdag lang din ako sa sinabi ni Kuya Alan na bakit kaya hindi tinataasan. Pero ako personally naniniwala ako sa elite eh. May mga elite talaga na mas mataas pa sa gobyerno na parang mayayaman silang tao na kontrolado nila yung... Ako naniniwala ako doon personally sa nakikita ko sa kaya shoutout Senado to joins kayo sa... Hindi, naniniwala ako dyan. Yung mga malaking magbayad ng tax na may mga connection, sila pa yung kumukontra na magtaas ng sahod kasi liliit yung kita nila. Yun yung point mo, di ba pare? Oo. Kasi tataasan mo yung pasahod eh, lit-lit na nga nang kinikita ko sa ganyan. Paano makabiling BMW ko, di ba? Paano makakain ng steak? Sasabi mo kayang balance yun? Hindi pare. Hindi ba para sa akin hindi balance yun ah. Hindi, dahil siguro sa pananaw ko na mahirap lang ako ah. Yun siguro sa akin hindi ko nasasabing balance. Kasi sila habang kumakain sila ng steak, ang kinakain ko tuyo. Nasaw-saw sa suka sila, may sauce. Hindi talaga patas yan pare. Yun naman ang ko dyan. Pero i-research natin yan para mapagbigay tayo ng magandang explanation. Papasukin na natin tong shit na to. Oo. Ha? Hindi, yun. Yun nga. Sa elite, tsaka sa sa bilihin, tsaka sa pa? Sa inflation rate sa mga elites tsaka sa gobyerno. Yan ang yung sa sahod natin. Yan sana tumaas na rin rate natin. Malapit na tayo mag 1 year. 'Di ba? Mabilis yung panahon. Isipin mo dati parang bubugok-bugok lang akong pipindot-pindot. Ngayon by June pare. Ay
August, no? 1 year na. Yes, congrats sa atin. Di ba? So ito, ano na nga to, yung balikan lang natin yung topic natin about dun nga sa may hindi pagtaas ng sahod. Ano sis? Ano bang thoughts mo dun? Or bossing? Ano mga thoughts nyo dun sa ano? Anong take mo dun? Akin, agree naman ako na sa mga sinabi nyo kasi halos ganun lang din yung nasa ano ko ngayon, sa utak ko. Yun lang yung thought ko, yung sinabi ninyo, yung sa inflation rate. Malaking ano yan, factor yan sa pagiging isang normal na empleyado lang na sapat lang yung kinikita. Na pag-uwi ka, hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin yung kinita mo sa isang araw. Lalo na kung marami ka ng obligasyon sa buhay. Sobrang hati-hati na nun, halos wala nang natitira sa'yo. Kaya malaking factor yon yung sa sahod. Ito nga, lagi kong sinasabi sa sarili ko to eh. Bakit nung wala akong trabaho, hindi ko problema yung pera? Ako din eh. Diba? Pero ngayong may trabaho na ako, putang ina, sabay patong-patong na yung problema mo. Hindi pa dumadating yung sahod mo. Kwentado mo na. Wala ka na kaagad allowance. Ganun. Pero 'di ba ano 'yun? Para sa akin good problem 'yun eh. Oh, good problem yun. Kasi ngayon meron ka ng nagagamit dun sa problemang 'yun. Yung patong-patong na problema mong sinasabi. Tsaka ako tama yun kay Kuya na ano ko din yung ganong problema. Yung bakit natatanong ko din sa sarili ko yun eh. Pero ayun, kapag napupunta ako sa ganun, ina-appreciate ko na lang yung maliliit na bagay. Ultimo sa pinakamaliit na maliit na bagay, inaano ko na at least kahit papaano may trabaho ako. Kahit papaano may inaabangan, may pambayad ako sa ganito, ayun, yun lang. Pero syempre, maging mahirap talaga sa Pilipinas talaga. Sobrang ano. Kasi hindi lang naman yung ano eh. To sa nakikita ko lang. Hindi lang naman yung perang nagpapahirap sa atin eh, pati yung sistema pare. Yung sistema ng paikot-ikot na lang na ginagawa sa atin. Siyempre tayo naman, dun na lang din yung kakapitan natin, 'di ba? Para makasurvive. Kagaya ko, yun nga, meron ako mga hulugin, may bills ako na halos na walang natitira. Pero nakakasurvive, yun nga, ginagawa ko rin siyang good problem. At least motivation ko na rin siya para maitagos yung mga hinayupak na ano na yan. Hindi naman sa masamang hinayupak. May tagos yung parang one bucket nga po dito, yung may adobong mani. Sa ano namin. Oo. Damang-dama ko eh, medyo malapit na ako umiyak eh. Pero alam nyo ako, share ko lang ang hirap ko magbitaw ni piso. Ngayon siguro. Oo. Mahirap maggumastos, pare. Kasi parang yung ganito, imbes bili ko ng ganito. Ibili ko na lang kaya ng ganito, 'di ba? Totoo yun, pare, kahit nga sa laro eh. In-game currency ko, halos ayaw kong galawin basta-basta lang di ko inaaral kung saan ko gagamitin. Oo, kung kikita ka ba, kung good investment ba siya. Oo. Ganun na akong klaseng tao eh. Kaya siguro nasanay din akong wala. Hindi naman sa sinasanay ko yung sarili kong wala. Nasanay lang akong wala. Kaya ngayon, kung meron ako, naitatabi ko naman kahit pa paano. Yun naman yung sa akin. Dahil sisingit ko lang sa bad decision din, sa mga bad decision natin. Ako kasama sa buhay, pero ako personally, kung may babalik ko lang din yung panahon. Pero I'm proud to be a father, ayun, I'm proud na may daughter na ako, ganun. Pero kung may babalik ko lang din yung sana, yung ako na lang sana yung mahirapan, ganun, kung kumbaga nagkamali din kasi ako ng desisyon sa maling panahon, maling ganito ganyan. Subok ako ng subok, ayun. Ngayon na-adapt ko nga, sabi ko nga yung buhay talagang ngayon ko pa lang nakikita yung realidad. Ayun na yung lesson mo, pre, kaya ka nandyan ngayon kung nasaan ka, di ba? Kasi kung hindi mo na-try yung mga bagay na yun, wala ka dyan ngayon. Saka i-improve mo yun. Oo. Yun yung lesson natin sa buhay. Kahit naman ako, meron akong mga bad decisions na pinagsisisihan ko. Pero at least ngayon, alam ko na. Yun. Oo.
yung ay may kasabihan yun eh, your mistake today is your lesson for tomorrow. Tomorrow. Oh, tomorrow bukas. Nasa BPO tayo pero ba't ganito? Hindi guys. Ito nga babalik ko lang ha. Pasensya na kayo kung di kayo marunong English, hindi naman talaga lahat ng nasa BPO industry magagaling eh, no? Ikaw, pare Lester, may tatanong lang ako sa'yo. Alam mo na ba kung paano gamitin yung in at saka on? In at on? Hindi. Ang alam ko lang sa I calls, thank you for calling BDXL. Tot yun. Oo. Bakit na? Hindi, ano, di ba? Hindi naman kasi ano eh, pasensya na kayo ha, pero magigets yun rin kami, di ba? Kayang-kaya ni Direk yan. Hindi, eto, meron akong last topic natin. last na to. Ay, hindi, okay na pala. Ano? I-ko na lang natin. Pwede na. muna, pare. Summary muna. Ano ba yung mga ano natin? Oh, sige. Tsaka merong shoutout sa page natin. Sino? Yung babae na Sino na nga ba? Ayan, sige, lapag mo dito. Shoutout natin yan. Ay, sa Facebook. Sino yan ate? Hindi ko Ako na nag-shoutout si ano. Nakita ko to eh. Ikaw na. Ah, sige, ikaw na. May shoutout din ako. Yan, Meron meron na ba dun kita. sa, Oo. sa Calypso? Oo. Yung habang hinahanap nila yung shoutout nila, binabati ko nga pala lahat ng ng mga karnal dyan. Sa mga Temple Street, kumusta kayo? Sa mga tropa ko sa Peace of Minds and Gra, yo, patuloy lang tayo gumawa ng music. Ay, ito nyo na mga pre. Yun, shoutout sa'yo. Salamat sa pagsuporta sa ano namin. Si kay Angelica Dumagit. Oh, yun. Shoutout sa'yo. Happy birthday. Nung nakaraan pala yung birthday niya, nag-aaya siya. So, shoutout sa'yo, Angelica Dumagit, and shoutout na rin sa team mo, kay Team Roldan. Shoutout nga rin sa team namin, Team Amazon. And shoutout dyan sa mga nanonood sa amin. Sana subaybayan nyo kaming, tuloy nyo kaming subaybayan dito sa aming munting podcast kung saan Comment kayo. Oo. Guys, huwag kayo maya mag-comment. Sabihin nyo kung anong gusto nyong itapik namin dito. At sana, yun nga, ulitin ko, huwag kayo mayang sumubaybay sa amin sa aming munting podcast kung saan nagsishare kami na pwede kayong mainis, pwede kayong may matutunan, pwede rin kayong mag-enjoy. So, again, ako nga pala si Tito Banjo, ang inyong kwela na tito. Pwede nyong lapitan, wag nyo lang utangan, no? Yo, ako nga pala ulit si Alan Guzman, aka Mr. Malumanay. Shoutout ko ulit yung mga Peace of Minds dyan. Shoutout sa Gra, shoutout sa mga Temple Street. Yo, shoutout mga karnal. Yo, ako nga pala si Francis Molina. Francis M. Yo, ito nga pala ulit si Kuya mo Bin. Shoutout sa mga tropa dyan sa labas. Shoutout sa mga ka-team namin sa trabaho. Shoutout sa Wild Dog sa Fellas. Yun lang. Mag-comment kayo dyan. Please like, comment, and share. Subscribe! Ayun. Joke. Ayun, Lester, bisitahin nyo Grove Malaya, TikTok. So, eto nga pala ang after shift. Guys, peace! Peace!